Nang halos mawalan ng buhay sa isang aksidente, isang makapangyarihang tao ang napilitang harapin ang masakit na katotohanan. Ang pamilya at pagmamahal ay hindi mabibili ng pera. Kaya ba niyang magbago upang maging tunay na ama na kailangan ng kanyang mga anak o mananatili pa rin siya sa kalungkutan? Ang tunog ng boses ni Alejandro Del Fuego ay parang kulog sa loob ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Bawat salita ay matalim, malamig, at walang puwang para sa anumang pagkakamali. Hawak niya ang kanyang cellphone na parang yon ang sentro ng buong mundo niya. I don't want excuses. I want results. Is that clear? Sigaw niya sa kausap sa kabilang linya. Hindi niya napansin ang maliit na figura na dahan-dahang lumalapit sa kanya. May hawak na isang piraso ng papel. Papa. Isang mahinang tinig ang pumunit sa tensyon. Si Leah, ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae, ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sa papel na hawak nito ay isang guhit, 3 stick figures sa ilalim ng isang bahaghari, isang mataas na lalaki at 2 maliliit na bata. Malayo ang agwat ng lalaki sa 2 bata. Ibinaba ni Alejandro ang tingin sa anak, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya lang ang isang kamay, isang senyales na nagsasabing, "Huwag ngayon." Nakita niya ang dahan-dahang paglaho ng ngiti sa mukha ni Leah. Yumuko ito at walang imik na tumalikod para bumalik sa kapatid nitong si Leo at sa kanilang yaya, si Lina. Para kay Alejandro, isa lang iyong abala, isang sagabal sa mas mahalagang bagay. Find a way, or I'll find someone who can. Muli niyang ibinaling ang buong atensyon sa cellphone. Ang dugo niya'y kumukulo sa kabiguan sa kanyang mga tauhan. Ibinaba niya ang tawag ng may matinding diin at naglakad palayo sa sala. Ang isip ay lumilipad sa milyon-milyong pisong nawawala sa kanyang kumpanya. Sa sobrang galit at pagmamadali, hindi niya napansin ang isang maliit na laruang kotse na naiwan sa sahig, malapit sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang mamahaling leather na sapatos ay dumulas dito. Nawalan siya ng balanse. Ang buong mundo ni Alejandro ay umikot. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na kalabog ng kanyang cellphone sa marmol na sahig, kasunod ng sunod-sunod na dagundong ng kanyang katawan habang gumugulong pababa sa hagdan. Sakit. Isang matinding sakit sa kanyang likod at ulo. At pagkatapos, kadiliman. Ilang sandali ang lumipas, o baka minuto, hindi niya alam. Ang una niyang naramdaman ay ang malamig na sahig sa kanyang pisngi. Unti-unti, nagbalik ang kanyang kamalayan. Masakit ang buo niyang katawan, pero alam niyang gising siya. May dumadaloy na dugo mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanirang ideya. Tignan natin. Naisip niya. Tignan natin kung sino ang tunay na mag-aalala. Narinig niya ang isang nakakabinging sigaw. Sir Alejandro! Boses yon ni Lina. Kasunod nito ay ang mga maliliit at nagmamadaling yapak ng kanyang mga anak. Papalapit sa kanya. Inaasahan niya ang kanilang mga iyak, ang pagtawag sa kanyang pangalan. Papa! Papa! Hinihintay niya ang kanilang mga kamay na yumugyog sa kanya. Pero ang mga yapak ay lumagpas sa kanya. Ang mga iyak na narinig niya ay hindi para sa kanya. Ang mga iyak ay napunta sa direksyon ni Lina. Yaya Lina, si Papa! Umiiyak na, sabi ni Leo. Yaya, I'm scared. Humihikbing, sabi ni Leah. Naramdaman ni Alejandro ang paglamig ng kanyang buong katawan. Mas malamig pa sa marmol na sahig. Hindi sila sa kanya tumakbo. Sa yaya sila humanap ng kanlungan, ang kanyang mga anak, ang sarili niyang dugo at laman. Shh! Mga anak, nandito lang si Yaya. Narinig niyang sabi ni Lina. Pilit na pinatatatag ang boses kahit halatang nanginginig ito sa takot. Halika kayo dito. Dito lang kayo sa tabi ko. Naramdaman niya ang presensya ni Lina
na lumuhod malapit sa kanyang ulo. Hindi siya nito hinawakan, marahil ay natatakot na lalong makasama. Sir, Sir Alejandro, naririnig niyo po ba ako? Puno ng pag-aalalang tanong ni Lina. Hindi siya kumilos, nanatili siyang nakapikit, isang bilanggo sa sarili niyang katawan, pinakikinggan ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat na natamo niya. Diyos ko, tulungan niyo po siya. Bulong ni Lina, at ngayon, narinig na ni Alejandro ang mga hikbi sa boses nito. Panginoon, huwag niyo po siyang pababayaan. Kahit anong sama ng ugali niya, siya pa rin ang ama ng mga bata. Kailangan po siya ni Leo at Lia. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Alejandro. Kahit anong sama ng ugali niya. So ganun pala. Ganoon ang tingin sa kanya ng babaeng nag-aalaga sa kanyang mga anak. Hindi isang mabuting tao. Hindi isang mabuting ama. Isa lamang ama ng mga bata. Narinig niya ang utos ni Lina sa isang kasambahay na tumawag ng ambulansya. Narinig niya ang pag-iyak ni Leo at Lia na lalong lumalakas. Ngunit ang tanging nararamdaman ni Alejandro ay ang unti-unting pagguho ng mundong kanyang binuo. Ang mga gusali, ang milyon-milyon, ang kapangyarihan, lahat ay walang kwenta. Dahil sa sandaling iyon, sa sahig ng sarili niyang pamamahay, si Alejandro del Fuego ay hindi isang bilyonaryo. Hindi siya isang CEO, isa siyang estranghero. Isang estrangherong pinapanood ang kanyang pamilya na yakapin ang isa't isa para sa kaligtasan habang siya'y nakahandusay at mag-isa. Habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, isang mainit na likido ang gumapang mula sa gilid ng kanyang mata, mas mainit kaysa sa dugong dumadaloy sa kanyang noo. Isang luha. At sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito ang mga matang puno ng kapangyarihan at galit. Ang mga ito'y basag, talunan, at sa unang pagkakataon, tunay na nakakakita. Para kay Lina Reyes, ang katahimikan sa mansyon ng mga Del Fuego ay isang normal na bagay na. Sanay na siyang tanging ang masayang halakhak ni Leo at Lia o ang mahinang tunog ng telebisyon ang pumupuno sa malawak na kabahayan. Ang amo niyang si Alejandro del Fuego ay parang isang multo. Naririyan pero hindi maramdaman, isang presensyang malamig na dumarating lang kapag gabi na at umaalis bago pa man magising ang mga anak. Pero sa umagang ito, ang katahimikan ay kakaiba. Mabigat, nakakabingi. Matapos kumpirmahin ng doktor ng pamilya na walang dapat ikabahala, ilang galos at pasalang daw ang natamo ni Sir Alejandro at hindi naman naapektuhan ng ulo nito. Isang bagong tensyon ang bumalot sa mansyon. Dumating ito sa porma ng amo niyang nakaupo sa pang-isahang sofa sa sala, nakabihis ng pambahay sa oras na dapat ay nasa opisina na ito, at nakatitig lang sa kawalan. Sir, ipinaghanda ko na po kayo ng almusal. Magalang na sabi ni Lina, pinapanatili ang distansya. Umangat ang tingin ni Alejandro, at sa isang saglit, nakita ni Lina ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata nito. Pagkalito. Parang isang taong naliligaw sa sarili niyang bahay. Cancel all my meetings for the day and for the rest of the week. Utos nito sa mahinang boses, hindi sa kanya, kundi sa hangin. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone at nagsimulang mag-type. Napatanga si Lina. Buong linggo? Ang isang Alejandro del Fuego na kahit may lagnat ay pumapasok sa opisina ay hindi magtatrabaho ng isang buong linggo? Ano kayang nakain nito? O baka mas malala ang pagkakabagok nito kaysa sa sinabi ng doktor? Hindi na lang siya umimik at ipinagpatuloy ang pag-aasikaso sa kambal. Oras na para pumasok sa eskwela. Lia, anak, come here. Let Yaya tie your shoelaces. Malambing niyang tawag sa bata na abala sa paglalaro. Okay, Yaya. Masiglang tugon ni Lia at tumakbo palapit sa kanya. Pero bago pa man makaluhod si Lina, isang anino ang tumabon sa kanila.
Ako na! 2 salita lang yon, pero sapat na para mapatigil ang lahat. Si Alejandro ay nakatayo sa harap nila. Ang mukha ay seryoso. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ng anak. Napanganga si Lia, hindi sigurado sa nangyayari. Sinubukan ni Alejandro na itali ang sintas ng sapatos ni Lia. Ang kanyang malalaki at bihasang mga kamay. Mga kamay na sanay pumirma ng mga kontrata at magpatakbo ng isang korporasyon ay tila naging inutil sa isang simpleng gawain. 2 beses siyang nagkamali. Ang buhol ay kumakalas. Ang sintas ay nagugusot. Papa, it's getting tight, reklamo ni Lia. Ang nangiti ay napalitan na ng pagkunot ng noo. Sandali lang. I can do this, bulong ni Alejandro, mas para sa sarili niya kaysa sa anak. Ngunit nabigo siya sa pangatlong pagkakataon. Sa sobrang inis, napahigpit ang hawak niya sa sapatos at napaiyak si Lia sa sakit. Yaya, ayoko na! Si Yaya na lang! Umiiyak na, sabi ng bata. Binawi ang paa at tumakbo sa likod ni Lina para magtago. Naiwang nakaluhod si Alejandro, nakatingin sa sarili niyang mga kamay na parang mga traidor. Tumayo siya, walang emosyon ng mukha, at bumalik sa kanyang sofa. Habang inaayos ni Lina ang sintas ni Lia, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa loob ng 3 taon niyang pagtatrabaho dito, ngayon niya lang nakitang subukan ng amo niyang gawin yon. At ngayon, nasaksihan niya kung gaano ito kabigo. May kaunting awa siyang naramdaman, pero mas nangingibabaw ang pagtataka at pag-aalinlangan. Ang buong araw ay inagdaan sa ganoong estado. Si Alejandro ay nasa bahay lang, tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Sinusubukan niyang kausapin ang mga bata, pero ang mga tanong niya ay parang galing sa isang script. Sa hapunan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. How was school? Tanong ni Alejandro, nakatingin sa kambal. Good. Halos sabay na sagot ni Leo at Lia, ang mga mata ay nasa kanilang pagkain. Did you learn anything new? Tumango lang si Leo. Si Lia naman ay nagkibit-balikat, katahimikan. Pinanood ni Lina ang eksena. Naalala niya ang hindi mabilang na mga school program, mga PTA meeting, at mga recognition day na siya ang umattend dahil laging busy. Si Sir Alejandro, naalala niya ang mga gabing umiiyak si Lia dahil hindi man lang tinignan ng ama ang kanyang mga drawing. Naalala niya ang mga pagkakataong si Leo ay may gustong ikwento tungkol sa bago nitong natutunan. Pero iwinawagayway lang ni Alejandro ang kamay at sinasabing, "Later son, Papa is busy." At ngayon, heto ito, nagtatanong na parang isang interesadong ama. Para kay Lina, may mali. Ang lahat ng ito ay parang isang palabas. Ngunit para saan? Matapos niyang patulugin ang mga bata, nagulat siya nang maabutan niya si Alejandro na naghihintay sa kanya sa labas ng kwarto ng kambal. Lina? Sir? Magalang niyang tugon. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Turuan mo ako. Napakunot ang noo ni Lina. Po? Turuan po saan? Turuan mo ako. Pag-uulit nito, mas may diin ngayon. Kung paano maging ama sa kanila. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto nila, anong mga paborito nila, lahat. Hindi iyon isang pakiusap, isa yung utos. Ang tono ay ang parehong tono na ginagamit nito kapag nag-uutos sa kanyang mga empleyado. Napabuntong hininga si Lina. Ang amo niya ay hindi nagbabago. Naghahanap lang ito ng bagong proyekto, isang bagong problema na kailangang solusyonan. At sa tingin nito, ang pagiging ama ay isang bagay na maaaring pag-aralan mula sa isang manual. Sige po, sir, sagot niya, isang sagot na ligtas at profesional. Bukas po, ililista ko ang mga schedule at paboritong gawin ng mga bata. Tumango si Alejandro at tinalikuran na siya. Pumasok si Lina sa kanyang silid na gulong-gulo ang isip. Ngunit bago matulog,
May isang ritual siyang hindi nakakalimutan. Bumalik siya sa silid ng kambal, hinalikan sila sa noo, at kinumutan sila ng maayos. At pagkatapos, umupo siya sa gilid ng kama at sinimulan niyang kantahin ang isang pamilyar na himig. Isang kantang laging nagpapakalma sa mga bata. Sa ugoy ng duyan, sintay aking nakikita ang mga pangarap at pag-asa. Ika'y aking buhay, Sinta. Hindi niya alam na sa labas ng pinto, nakatayo sa dilim si Alejandro del Fuego. Narinig niya ang bawat nota, ang bawat salita ng kanta, at ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Dahil ang kantang iyon ang kantang laging kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Isang kantang ni minsan ay hindi niya naisipang ituro o kantahin para sa sarili niyang mga anak. Isang estranghero nga siya. Dahil maging ang himig ng kanilang mga panaginip, iba ang nagturo, iba ang nagbigay. Kung may isang bagay na alam gawin ni Alejandro del Fuego, iyon ay ang lumutas ng problema gamit ang yaman. Sa mundo ng negosyo, walang gusot na hindi kayang ayusin ng tamang halaga. Walang pintong hindi kayang buksan ng pera. At sa isip niya, ang pagiging isang ama ay isa na namang problema na nangangailangan ng tamang investment. Matapos ang kabiguan niyang itali, ang sintas ng sapatos at ang nakakailang na hapunan, napagtanto ni Alejandro ang kanyang pagkakamali. Hindi siya si Lina. Hindi siya malambing. Hindi siya marunong magbasa ng emosyon. Kaya't gagawin niya ang bagay kung saan siya pinakamagaling. Bibilin niya ang atensyon at pagmamahal ng kanyang mga anak. Kinabukasan, ang dating minimalistang sala ng mansyon ay naging isang high-tech na palaruan. Isang malaking drone na may kumikinang na ilaw ang nakaparada sa isang sulok. Isang life-size na robot na aso, ang tahimik na naghihintay ng utos. 2 naglalakihang tablet na puno ng pinakabagong mga laro ang nakapatong sa mesa. Ang bawat laruan ay sigaw ng karangyaan. Bawat isa ay nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sahod ni Lina. Nang bumaba ang kambal, lumaki ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Wow! Papa, is this for us? Tuwang-tuwang tanong ni Leo. Agad na tumakbo papunta sa drone. All of it, sagot ni Alejandro. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. See? Ganito lang pala kadali. Sa unang kalahating oras, ang plano niya ay perpektong gumagana. Ang sala ay napuno ng tunog ng robot na tumatahol at ang ugong ng drone na lumilipad. Tuwang-tuwa sina Leo at Lia. At sa unang pagkakataon, sila ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Siya ang nagbigay nito. Siya ang kanilang ama. Ngunit tulad ng isang mamahaling baterya, ang kanilang kasabikan ay mabilis na naubos. Yaya, the robot is not listening to me. Reklamo ni Lia matapos subukang utusan ng robot na sumayaw. Papa, the drone crashed again. Sigaw naman ni Leo. Bago pa man makatayo si Alejandro para ayusin ang problema, narinig niya ang boses ni Lina. Hayaan niyo na muna yan mga anak, sabi nito sa malambing na boses. Halikayo dito. Tulungan niyo si Yaya na gumawa ng isang malaking bahay. Kumuha si Lina ng ilang kumot mula sa cabinet at mga unan mula sa sofa. Sa isang iglap, ang sahig sa gitna ng sala ay naging pundasyon ng isang fortress. Nagkatinginan ng kambal at parang may isang switch na nagbago sa kanilang mga isip. Bigla ang drone at robot ay hindi na interesante. Yaya, I want to put the pillows here, sabi ni Lia. I'll get more blankets. This will be our castle, masiglang sabi ni Leo. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Alejandro ang eksena. Ang kanyang mamahaling mga laruan ay nakatiwangwang na lang sa isang sulok, nakalimutan na. Ang atensyon ng kanyang mga anak ay naagaw, hindi ng teknolohiya, kundi ng mga simpleng kumot at unan. Ang halakhak ni Leo at Lia habang nagtatayo ng kanilang bahay-bahayan,
kasama si Lina, ay mas malakas at mas masaya kaysa sa anumang tunog na narinig niya kanina. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Muli, natalo na naman siya ni Lina nang hindi man lang ito sumusubok. Mukhang may nagkakasiyahan dito Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Marco de Villa, ang kanyang pinsan, na may dalang isang malapad na ngiti at isang paper bag. "Tito Marco!" Sabay na sigaw ng kambal at tumakbo para salubungin ito ng yakap. Agad na binuhat ni Marco si Lia at ginulo naman ang buhok ni Leo. "Hello, my princess! Hello, champ! Na-miss ko kayo." Ang lahat ng yon ay ginawa niya ng may natural na kagaanan, isang bagay na pinapangarap na lang ni Alejandro na magawa. "Pinsan," bati ni Marco kay Alejandro, tumango ito. "Nag-aalala ako sa'yo kaya napadaan ako. Kamusta ang pakiramdam mo?" "I'm fine," tipid na sagot ni Alejandro. Ang mata ay nakatuon sa kung paano nakakapit ang kanyang mga anak kay Marco na parang ito ang kanilang paboritong kapamilya. "May dala pala ako para sa inyo," sabi ni Marco at inilabas mula sa paper bag ang isang makulay na storybook. Isang simpleng libro. Mas lalong lumawak ang ngiti ng mga bata. "Wow! Si Pagong at si Matsing," sabi ni Leo. "Yaya reads that to us." "Talaga? Sige, basahin natin ulit. Pero this time, ako naman ang magbabasa," sabi ni Marco at umupo sa sahig kasama ang mga bata. Binuksan niya ang libro at sa isang iglap, ang buong atensyon ni Leo at Lia ay nasa kanya na. Nagbasa si Marco na may kasamang iba't ibang boses para sa bawat karakter. Tumatawa siya kasama ng mga bata. Tinuturo niya ang mga larawan. Siya ang sentro ng kanilang maliit na mundo, habang si Alejandro ay isang manonood na lang sa sarili niyang sala. Isang hari na walang kaharian. Nang matapos ang kwento at paalis na si Marco, tinapik nito ang balikat ni Alejandro. "Alam mo, pinsan," sabi ni Marco sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Hindi yan nadadaan sa presyo ng laruan. Ang kailangan lang nila ay yung andyan ka. Parang payo, pero parang sampal." Bawat salita ay tumama sa ego ni Alejandro, lalo na dahil alam niyang tama si Marco. Pagkaalis ni Marco, naiwan sa sala ang nakakabinging katahimikan. Ang mga bata ay bumalik na sa kanilang blanket fortress kasama si Lina. Naiwan si Alejandro, napapaligiran ng mga mamahaling simbolo ng kanyang kabiguan. Ang kanyang tingin ay napako sa robot na aso. Isang laruang perpekto, high-tech, pero walang kaluluwa, walang init. Parang siya, isang nag-aalab na galit at frustrasyon ang biglang sumabog sa loob niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya, kinuha ang robot na aso, at buong lakas na inihagis ito sa pader. Crash! Ang tunog ng nabasag na plastik at mga piyesa ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Natigil ang tawanan sa blanket fortress. Dahan-dahang sumilip ang tatlong ulo, si Lina, si Leo, at si Lia. Ang nakita ni Alejandro sa kanilang mga muka, ang tuluyang pumatay sa anumang natitira niyang pag-asa sa araw na yon. Hindi pagtataka, hindi awa, kundi purong takot. Kinabukasan matapos ang insidente sa robot, ang mansyon ay nababalot sa isang yelong katahimikan. Ipinag-utos ni Lina na linisin ang mga pira-pirasong laruan bago pa man magising ang mga bata. Ngunit ang alaala ng pag-crash at ang takot sa mga mata ni Leo at Lia ay hindi ganoon kadaling walisin. Nagbago ang kilos ni Alejandro. Hindi na siya sumusubok na kausapin ng mga bata. Hindi na rin siya bumibili ng mga laruan. Sa halip, naging anino siya. Isang aninong tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Habang naglalaro si Lina at ang kambal sa playroom, ramdam niya ang mga mata nito. Minsan, nakikita niya ang bahagyang pagbukas ng pinto ng kanyang study. Sapat lang para makita siya nitong nakamasid. Sa hapagkainan, hindi ito nagsasalita.
Ngunit pinapanood nito ang bawat kilos niya, kung paano niya hinihimay ang isda para kay Leo, kung paano niya pinupunasan ang bibig ni Lia. Ang pagmamasid na yon ay mas nakakakaba kaysa sa kanyang mga sigaw. Ano na naman ang binabalak nito para kay Lina? Ang bawat araw ay paramang paglalakad sa isang manipis na alambre. Ang kanyang tanging misyon ay ang protektahan ang emosyon ng kambal, ang ilayo sila sa anumang gulo na nililikha ng kanilang ama. Ang tensyon ng mga nakaraang araw ay unti-unting nanuot sa kanyang pagkatao. At isang gabi, ang lahat ng yon ay sumabog sa kanyang mga panaginip. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Ito ay isang multo. Nasa isang lugar siya na amoy gamot at pighati. Malamig. Puti ang lahat ng dingding. May naririnig siyang mahinang iyak ng isang sanggol. Isang iiyak na parang nanggagaling sa napakalayo. Sinusubukan niyang tumakbo palapit dito, pero ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa semento. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya sa hangin. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Ang pakiramdam ng pagkabigo, ng kawalan ng kapangyarihan, ang bigat ng isang kasalanang habambuhay niyang papasanin, lahat ay bumalik. Nagising si Lina na humihingal, basa ang kanyang unan sa luha at pawis. Umupo siya sa kama, yakap-yakap ang sarili, habang ang mga hikbi na pilit niyang tinatago sa liwanag ng araw ay malayang dumaloy sa dilim ng gabi. Ang sakit ay sariwa pa rin. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi niya alam, sa kabilang pasilyo, si Alejandro ay napabangon dahil sa uhaw. Papunta na sana siya sa kusina nang marinig niya ang isang tunog. Isang tunog na hindi niya inaasahan sa tahimik niyang pamamahay. Isang mahinang pag-iyak. Sinundan niya ang tunog hanggang sa huminto ito sa tapat ng pinto ng silid ni Lina. Bahagya itong nakabukas. Sa loob, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya si Lina, nakaupo sa kama, nanginginig. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hindi ito ang Lina na kilala niya. Hindi ito ang yaya na laging matatag, laging nakangiti, laging may kontrol sa lahat. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay durog. Wasak. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Alejandro ng isang bagay na higit pa sa pagkainis o pagtataka. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi para iwanan ito, kundi para magtungo sa kusina. Kumuha siya ng isang baso at nagsalin ng maligamgam na tubig. Bumalik siya sa silid ni Lina at kumatok ng napakahina. Napaangat ng tingin si Lina, ang mga mata ay gulat at puno ng luha. Agad niyang pinunasan ang kanyang mukha. Sir? Hindi nagsalita si Alejandro. Pumasok lang siya. Iniabot ang baso ng tubig at umupo sa isang silyang malayo sa kama. Walang tanong, walang panghuhusga. Tahimik lang siyang umupo doon, sa dilim, habang nanginginig na iniinom ni Lina ang tubig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Iyon ay isang katahimikang may bigat. Isang katahimikang nagsasabing, nandito ako, nakikita kita. Matapos ang ilang minuto, tumayo si Alejandro. Magpahinga ka na, sabi niya sa boses na halos pabulong at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng dahan-dahan. Naiwan si Lina na lalong gulong-gulo ang isip. Hawak ang baso ng tubig na bahagya pa ring maligamgam. Ang lalaking sumisigaw at naghahagis ng gamit ay ang siya ring lalaking nagbigay sa kanya ng isang basong tubig sa gitna ng gabi. Ang lalaking hindi man lang matignan sa mata ang sariling mga anak ay ang siya ring lalaking nagawang umupo sa dilim para lang samahan ang isang yaya sa kanyang pag-iyak. Sino ang totoo? Ang halimaw na kinatatakutan niya o ang taong nasilayan niya ngayong gabi? Kinabukasan, may nagbago sa hangin. Sa almusal, hindi na nakakatakot ang katahimikan. Nang mahulog ni Lia ang kanyang kutsara, akala ni Lina ay sisimangot na naman si Alejandro.
Ngunit sa halip, pinulot lang nito ang kutsara at sa isang napakaliit na sandali, isang awkward na ngiti ang sumilay sa labi nito habang iniaabot ang kubyerto sa anak. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Lina, iyon ay parang isang lindol. Habang naglalaro ang mga bata sa hardin at si Alejandro naman ay nasa kanyang study, nakabukas ang pinto, tila nagmamasid na naman. Nag-vibrate ang cellphone ni Lina. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Lina? Good morning. Si Marco ito. Pinsan ni Alejandro. Ang boses sa kabilang linya ay magalang at puno ng simpatya. Ay, Sir Marco. Magandang umaga po. Bakit po kayo napatawag? Gulat na tanong ni Lina. Pasensya na sa abala, sabi ni Marco. Narinig ko kasi ang nangyari kahapon, yung tungkol sa laruan. Gusto ko lang sanang kamustahin kayo, lalo na ang mga bata. Siguraduhin lang na okay kayong lahat. Ang pag-aalala sa boses ni Marco ay parang isang mainit na kumot. Okay lang po kami, sir. Salamat po sa pag-aalala. Mabuti naman kung ganon. Pagpapatuloy ni Marco at bahagyang bumaba ang kanyang tono na parang may sinasabi siyang isang sikreto. Alam mo, nag-aalala lang talaga ako. Pabago-bago ang ugali ni Alejandro mula nang mahulog yan. 1 minute he's angry, the next he's trying to be nice. Delikado yon, Lina. Hindi mo alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Mag-ingat ka lang sana, lalo na para sa mga bata. Ang mga salita ni Marco ay tumama kay Lina na parang kidlat, trying to be nice. Iyon ba ang ginawa ni Alejandro kagabi? Isang pagsubok? Isang bahagi ng kanyang pabago-bagong ugali? Napatulala si Lina. Hawak ang cellphone. Tumingin siya sa bintana ng study kung saan nakaupo ang anino ni Alejandro. Ang munting init na naramdaman niya sa kanyang puso kagabi ay biglang nanlamig na parang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang kabaitan nito kagabi, ang pag-aalok ng tubig, ang tahimik na pakikiramay, lahat ba yon ay isang maskara lang? Isang sintomas ng kanyang pagiging hindi matatag? Lina, are you still there? Tanong ni Marco. Oo po, sir. Nandito pa po. Salamat po ulit. Nauutal niyang sagot. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Lina ang amo niya sa malayo. Hindi na awa o pagkalito ang nakikita niya. Ang pumalit dito ay isang malamig at gumagapang na pagdududa. Mula sa kanyang study, naging isang estratehiya ang pagmamasid ni Alejandro. Ang bintana ay ang kanyang one-way mirror at ang pamilya niya ang isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Nakikita niya ang epekto ng tawag ni Marco kay Lina, ang munting koneksyon na naramdaman niya noong gabing iyon, ang katahimikan, ang baso ng tubig, ay nawasak na. Si Lina ay bumalik sa dati, magalang, mahusay, ngunit may isang pader na hindi na niya muling mapasok. Alam ni Alejandro na kailangan niya ng bagong plano. Kung hindi niya kayang tapatan ang natural na pag-aalaga ni Lina at kung ang pera ay hindi gumagana, marahil ang sagot ay ang pinakasimpleng bagay, panggagaya. Ang kanyang mata ay napako sa storybook na dinala ni Marco. Si Pagong at si Matsing, isang pangasar na paalala ng kanyang kabiguan. Tumayo siya, kinuha ang libro, at pinag-aralan ng pabalat. Ito ang gusto nila. Ito ang nagpapasaya sa kanila. Kaya ito ang ibibigay niya. Kinagabihan, bago ang oras ng pagtulog ng kambal, nilakasan niya ang kanyang loob. Dala ang libro, pumasok siya sa playroom kung saan nagliligpit na si Lina at ang mga bata. Ako na ang magpapatulog sa kanila, deklara niya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Nagkatinginan si Lina at ang kambal, puno ng gulat. Tumangulang si Lina, kinuha ang mga huli ng laruan at lumabas. Iniwan ang tatlo sa isang awkward na katahimikan. Upo, sabi ni Alejandro.
Itinuturo ang maliit na carpet. Sumunod naman ang dalawang bata. Ang mga mata ay maingat na nakamasid sa bawat kilos niya. Umupo siya sa isang maliit na upuan na parang sasabog sa ilalim ng kanyang bigat. Binuksan niya ang libro. Si Pagong at si Ma'am Matching. Basa niya. Ang boses ay parang boses ng isang CEO na nagbabasa ng isang corporate report. Walang emosyon, walang buhay. Nagsimulang magkatinginan sina Leo at Leah. Nagpipigil ng tawa. Papa, that's not how Yaya reads it. Puna ni Leah. How does she read it? Tanong ni Alejandro, bahagyang nainis. She makes a squeaky voice for Matsing, sabi ni Leo. And a slow voice for Pagong. Napabuntong hininga si Alejandro. Fine. Huminga siya ng malalim at sinubukan muli. Gusto mo ba ng saging? Sabi niya sa isang mabagal at malalim na boses, sinusubukang gayahin ang isang pagong. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ng kambal ang kanilang mga sarili. Sabay silang humalakhak ng malakas, isang tawang puro at totoo. Sa una, naramdaman ni Alejandro ang hiya. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na tumatawa, hindi dahil sa isang mamahaling laruan, kundi dahil sa kanya, dahil sa kanyang kabalbalan, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, bawat pahina ay mas nagiging katawa-tawa ang kanyang boses. Nang matapos ang kwento, nakita niya ang nangiti sa mukha ng kanyang mga anak. Isang ngam na ngiting hindi pilit. Again tomorrow, Papa? Tanong ni Leo. Isang simpleng tanong, ngunit para kay Alejandro, iyon ay isang malaking tagumpay. Yes, son. Again tomorrow. Ang munting pag-asang iyon gayunpaman ay madaling naglaho kinabukasan. Habang nasa study siya, natanaw niya mula sa bintana ang pagdating ni Lina sakay ng luma nitong kotse. Ngunit sa kalagitnaan ng driveway, bigla na lang itong umusok at huminto. Nakita niya ang paglabas ni Lina. Ang muka ay puno ng frustrasyon. Akmang tatayo na si Alejandro para tumulong ng isang pamilyar na itim na SUV ang huminto sa labas ng gate. Bumaba si Marco. Coincidence, naisip ni Alejandro. Masyadong perpekto. Pinanood niya ang buong eksena. Si Marco, na may ngiti at alalang mukha, ay lumapit kay Lina. May sinabi ito at nakita ni Alejandro ang unti-unting pag-relax ng balikat ni Lina. Binuksan ni Marco ang hood ng kotse, nagkunwaring tumitingin, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono. Ilang minuto lang, isang tow truck ang dumating. Habang hinihintay nila ang tow truck, nakita ni Alejandro na nag-uusap ang dalawa. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang epekto nito kay Lina. Nakikita niya ang paraan ng pagtango ni Lina. Nakikita niya ang malungkot, ngunit nagpapasalamat ng ngiti nito. Si Marco ay nakikinig ng may matinding atensyon, tumatango, at minsan ay tinatapik pa ang balikat ni Lina sa paraang nagpapakita ng pakikiramay. What is his angle? His jaw tightened. Marco never did anything without a reason. Nang makaalis na ang tow truck at naihatid na ni Marco si Lina sa pinto ng mansyon, ramdam ni Alejandro ang isang malamig na hinala. Hindi ito simpleng selos. Ito ay isang strategic na pag-aalala. Si Marco ay naglalaro ng isang laro at si Lina at ang kanyang mga anak ay ginagamit nitong mga piyesa. Hindi niya ito maaring komprontahin ng walang ebidensya. Magmumukha lang siyang paranoid, ang eksaktong imahe na sinusubukang ipinta ni Marco. Kailangan niya ng impormasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Ana, I need you to do something for me. Off the record. Anything, sir. Sagot ng babae sa kabilang linya. I want you to look into my cousin's schedule for the past week. Every meeting, every phone call. I want to know where he is and who he's talking to. Discreetly. Masusunod po, sir.
And one more thing, nag-alinlangan si Alejandro. That day, the day I fell, pull the security footage from the entire house. I want to see everything. Sige po, sir. I'll get back to you as soon as possible. Ibinaba ni Alejandro ang tawag at muling tumingin sa labas. Si Lina ay nagdidilig ng mga halaman. Ang isip ay tila malayo. Ang pag-asa na naramdaman niya kagabi ay napalitan na ng isang mapanganib na pakiramdam. Makalipas ang isang oras, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Ana. Sir? Sabi nito, ang boses ay seryoso. Nakuha ko na po ang footage. At may napansin po ako. Umupo ng tuwid si Alejandro. What is it? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Ana. Sir, tungkol po doon sa araw ng aksidente. Ni-review ko po ang security footage. May 5 minuto pong patay ang kamera sa hallway ng hagdanan. Eksakto bago po kayo mahulog. Ang mga salita ay tumama kay Alejandro na parang isang bigwas sa sikmura. 5 minuto. Isang blankong espasyo sa tape. Hindi yun aksidente. At bigla, ang lahat ng kabaitan ni Marco ay nagkaroon ng isang napakadilim na kahulugan. Hindi yun aksidente. Ang 4 na salitang yon ay umaling-aungaw sa isip ni Alejandro na parang isang hatol. Ang 5 minutong patay na kamera ay hindi isang technical glitch. Isa yung oportunidad. Isang bintana para sa kadiliman. Ana, send me all the footage from every camera angle. An hour before and after the incident. I want to see everything. Utos niya sa telepono. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Sa loob ng ilang minuto, ang malaking monitor sa kanyang study ay nahati sa 6 na iba't ibang video feed. Ang kanyang mga mata, sanay sa pag-analisa ng mga numero at market trends, ay naging mata ng isang investigador. Hinanap niya ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan, anumang maliit na detalye na wala sa lugar. At doon niya nakita. Sa camera 4 na nakatutok sa pasilyo papunta sa kusina, 10 minuto bago ang insidente, lumabas si Mang Nestor, ang pinakamatagal na nilang maintenance staff. May dalang balde at mop. Normal na gawain. Ngunit ang kilos nito ay hindi normal. Lumingalinga ito sa paligid na parang may hinahanap. Nang makitang walang tao, hindi ito dumiretso sa kusina. Pumasok ito sa maliit na utility closet na katabi mismo ng hagdanan. Lumipat ang mata ni Alejandro sa orasan ng video. 10:15 a.m. Ang kamera sa hagdanan ay namatay ng 10:20 a.m. at muling bumukas ng 10:25 a.m. Sa camera 4, eksaktong 10:26 a.m. lumabas si Mang Nestor mula sa utility closet. Wala na itong dalang balde. At ang mukha nito ay maputla. Ang mga kamay ay nanginginig habang naglalakad palayo. Tumayo si Alejandro. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Si Mang Nestor, isang taong higit 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya Del Fuego. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Pindot niya ang intercom. Ipadala niyo dito si Nestor. Ngayon din. Ilang sandali lang, isang nanginginig na Mang Nestor ang pumasok sa study. Sir Alejandro? Pinapatawag niyo raw po ako? Hindi siya pinaupo ni Alejandro. Nanatili itong nakatayo sa likod ng kanyang mesa, isang hari sa kanyang trono. Nestor, gaano ka nakatagal sa pamilya namin? 22 taon na po, sir. Mula pa po sa panahon ng daddy niyo, sagot ng matanda, lalong kinakabahan. At sa loob ng 22 taon na yon, may pagkukulang ba kami sa'yo? Sa pamilya mo? Wala po, sir. Sobra-sobra pa po ang kabaitan ninyo sa amin. Dahan-dahang inikot ni Alejandro ang monitor paharap kay Mang Nestor. Pinindot niya ang play. Then explain this. Nakita ng matanda ang kanyang sarili sa screen, ang palihim na paglingon, ang pagpasok sa closet. Nanigas ito. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha.
Bakit ka nanginginig, Nestor? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay mahinahon, ngunit may talim. Ano ang ginawa mo sa loob ng closet na yan sa loob ng 5 minuto habang patay ang kamera sa hagdan? Wala po, sir. Naglinis lang po. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Alejandro. Ang kontrol niya ay biglang nawala. Hinampas niya ang mesa at napatalon sa gulat si Mang Nestor. May nakakita sa maintenance log. Walang anumang sira o dapat linisin sa lugar na yon. Sa araw na yon, umamin ka na. Bumagsak ang mga luha sa mata ni Mang Nestor. Lumuhod ito sa sahig. Patawarin niyo po ako, sir. Patawad po. Ang pagkumpisal na yon ang sumira sa anumang natitirang pagdududa ni Alejandro. Ano ang ginawa mo? May langis po. Konting langis lang po sa pang-apat na baitang ng hagdan. Humahagulgol na, sabi ng matanda. Hindi ko po sinasadyang mapalala. Inutusan lang po ako. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Alejandro. Ang bawat salita ay mabigat. At habang sinasabi ni Mang Nestor ang pangalan, ang mundo ni Alejandro ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Isang flashback ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang pinagsamang alaala at imahinasyon. Nakita niya si Marco, nakangiti, habang kinakausap ang desperadong si Mang Nestor sa isang madilim na sulok ng hardin. Hindi naman natin siya papatayin. Naririnig niya ang boses ni Marco sa kanyang isip, malambing at mapang-akit. Isang maliit na tulak lang, isang aksidente, para matauhan siya. At kapag ako na ang namamahala, Nestor, hindi mo na poproblemahin ang pagpapagamot sa apo mo. Magiging head ka ng buong maintenance department. Ang pangako ng pera, ang pag-asa para sa pamilya, ang parehong mga bagay na ginamit ni Marco para sirain siya. Labas! Utos ni Alejandro. Hindi na makatingin sa nakaluhod na matanda. Nang makalabas si Mang Nestor, naiwan si Alejandro sa katahimikan ng kanyang study, napapaligiran ng mga anino ng kataksilan. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Kung namatay siya sa araw na yon, ano ang mangyayari sa kanyang mga anak? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa hardin sa ibaba, nakita niya si Lina at ang kambal. Si Lina ay marahang tinutulak si Lia sa duyan. Si Leo naman ay tumatakbo, sinusubukang hulihin ang mga paru-paro. Ang kanilang mga halakhak ay umaabot hanggang sa kanyang study. Mga tunog mula sa isang mundong malinis at walang mali siya. At isang malamig na takot, mas matindi kaysa sa kanyang galit, ang bumalot sa puso ni Alejandro. Naintindihan na niya ngayon. Ang plano ni Marco ay hindi lang para agawin ang Del Fuego Group. Ang plano nito ay para agawin ang lahat. Kung namatay siya, si Marco, ang mabait at mapagmahal na Tito Marco, ang magiging tagapag-alaga ng kanyang mga anak. Siya ang magiging bayani sa kanilang mga mata. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay matatag at hindi nanginginig. Hinanap niya ang pangalan ni Marco at pinindot ang call button. Pinsan, napatawag ka? Masiglang sagot ni Marco sa kabilang linya. Marco, sabi ni Alejandro, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pumunta ka dito sa bahay, ngayon din. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Umupo siya sa kanyang silya at hinintay ito. Nang bumukas ang pinto ng study, pumasok si Marco na may nag-aalalang ngiti. Pinsan, anong problema? May nangyari ba? Hindi sumagot si Alejandro. Itinuro niya ang silya sa harap ng kanyang mesa. Pagkaupo ni Marco, kinuha ni Alejandro ang tablet kung saan nakapost ang video ni Mang Nestor na umiiyak. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa hanggang sa huminto ito sa mismong harap ng kanyang pinsan. Tumingin si Alejandro nang diretso sa mga mata ni Marco, isang tinging malamig na parang yelo. Kailangan nating mag-usap, pinsan.
Mula sa kusina, narinig ni Lina ang pagdating ni Sir Marco. Isang bagay sa biglaang pagtawag ni Sir Alejandro sa pinsan nito ang nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi normal ang kilos ng amo niya buong araw. May isang tensyon sa hangin, isang katahimikang mas mabigat kaysa karaniwan. Habang naghahanda siya ng merienda para sa mga bata, hindi niya maiwasang tumigil sa tapat ng pasilyo na nagdurugtong sa study. Ang pinto ay nakasara, ngunit ang mga boses sa loob ay tumatagos. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero naririnig niya ang tono. Ang boses ni Sir Alejandro ay kontrolado ngunit puno ng galit. Ang boses ni Sir Marco, wala siyang marinig. Pagkalipas ng halos 10 minuto, biglang bumukas ang pinto ng study ng malakas. Nagulat si Lina nang makita si Sir Marco na lumabas. Ang mukha ay namumula at ang mga mata ay nanalaki sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito, bulong ni Marco. Sapat lang para marinig ni Lina. Sir Marco, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Lina. Lumapit ito. Tumingin si Marco sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Lina ang isang imahe ng isang taong nasasaktan at nalilito. Si Alejandro. Lina, hindi ko na siya kilala. At pagkatapos, umarte si Marco na parang ngayon niya lang napansin na naroroon si Lina. Naku, pasensya na. Wala ito. Problema lang naming magpinsan. Pero huli na. Ang binhi ng kuryosidad at pag-aalala ay naitanim na. Bago pa man siya makapagtanong, lumabas si Alejandro mula sa study. Ang mukha ay parang bato. Ang tingin niya ay dumaan kay Marco at tumama kay Lina. Lina, sabi nito sa boses na walang bahid ng anumang emosyon. Stay away from him. Iyon lang. Isang utos. Malamig at absoluto. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok muli sa kanyang study, isinara ang pinto ng may diin. Naiwan silang dalawa ni Marco sa pasilyo. Naramdaman ni Lina ang panginginig sa kanyang mga kamay. Anong nangyayari? Nakita mo na? Malungkot na sabi ni Marco, napailing ito. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. He's becoming paranoid. Pinagbibintangan niya ako, Lina. Ako, na walang ibang ginawa, kundi ang mag-alala para sa kanya. Pinagbibintangan po saan? Hindi napigilang tanong ni Lina. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco, na ako raw ang may pakana ng pagkahulog niya, na gusto ko raw siyang saktan. Ako? Ang pinsan niya? Ang turing kong kapatid sa kanya? Tumingin ito kay Lina. Ang mga mata ay puno ng hinanakit. Dahil lang mas malapit ako sa mga bata. Dahil nakikita niyang masaya sila kapag kasama ako. Nagseselos siya, Lina. At ang selos niya ay nagiging isang mapanganib na bagay. Ang bawat salita ni Marco ay tumagos sa puso ni Lina. Makatuwiran ng lahat. Ang biglaang pagbabago ni Alejandro. Ang pagiging iritable. Ang pagmamasid. Ang utos na layuan niya si Marco. Lahat ay akma sa larawan ng isang taong nasisiraan ng bait dahil sa selos at paranoia. Hindi ko alam ang sasabihin ko, sir. Amin ni Lina. Wala kang kailangang sabihin, sabi ni Marco. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Gusto ko lang mag-ingat ka para sa sarili mo at para kina Leo at Lia. Kung may gawin siyang kakaiba, kung matakot ka, tawagan mo lang ako. Pangako, darating ako. Tumangulang si Lina, hindi na makapagsalita. Matapos umalis ni Marco, bumalik siya sa kusina, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Sinubukan niyang kausapin si Alejandro. Kumatok siya sa study nito. Sir? What is it? Sagot mula sa loob, magaspang at walang pasensya. Gusto ko lang po sanang, if this is about Marco, I don't want to hear it. Putol nito sa kanya. I gave you an order. Follow it. Ang pader sa pagitan nila ay mas tumaas at mas tumibay.
Ang Alejandro na nagbigay sa kanya ng tubig ay tuluyan ng naglaho. Ang natira ay ang dating amo niya, arogante, malamig, at naguutos. Kinagabihan, hindi mapakali si Lina. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdadalawang isip siya. Tama bang suwayin ang utos ng kanyang amo? Ngunit mas malakas ang kanyang pag-aalala para kay Marco, ang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sir Marco, kamusta na po kayo? Nag-aalala lang po ako. Pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Para sa kanya, iyon ay isang simpleng gawa ng pag-aalala. Isang mensahe para sa isang taong sa tingin niya ay biktima ng isang malaking inhustisya. Samantala, sa loob ng study, ang mundo ni Alejandro ay lalong gumuho. Matapos ang mainit na pagtatalo nila ni Marco, kung saan buong husay na itinanggi ng kanyang pinsan ang lahat, pinalabas na si Alejandro ang nawawala sa sarili. Agad niyang tinanggal sa serbisyo si Mang Nestor. Isang masakit na desisyon, ngunit kailangan para sa seguridad ng kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kailangan niya ng formal na salaysay mula kay Nestor. Kailangan niya ng matibay na ebidensya na maihaharap sa pulisya. Kinuha niya ang telepono para tawagan ang numero ng matanda, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ang asawa nito. Wala rin. Tinawagan niya ang head ng kanyang security. Hanapin niyo ang pamilya ni Nestor Cruz. Alamin niyo kung nasaan sila. Pagkalipas ng 15 minuto, tumawag pabalik ang security. Ang sagot ay parang isang suntok sa sikmura ni Alejandro. Sir, wala na po sila sa bahay nila. Ayon po sa mga kapitbahay, kaninang hapon lang ay may dumating na van at isinakay ang buong pamilya. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Parang naglaho na lang po sila na parang bula. Napahawak ng mahigpit si Alejandro sa gilid ng kanyang mesa. Marco, mabilis kumilos ang kanyang demonyong pinsan. Tinanggal nito ang nag-iisang testigo laban sa kanya. Ngayon, wala na siyang ebidensya. Ang natitira na lang ay ang salita niya laban sa salita ng isang taong nagpapakitang tao. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, ang kanyang mga mata ay napadako sa mga security monitor. Ang tanging pag-asa na lang niya ay si Lina, ang babaeng nakakita sa kanyang kahinaan, ang babaeng sinubukan niyang pagkatiwalaan. Sana maniwala siya sa akin. Bulong niya sa sarili. Hinanap niya sa mga kamera si Lina. Nakita niya ito sa pasilyo sa labas ng silid nito, nakatayo, nakatingin sa kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ilaw sa kanyang mukha na puno ng pag-aalinlangan. Pinanood siya ni Alejandro. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog sa pag-asa. Marahil ay naiintindihan nito, marahil ay nakikita nito ang katotohanan sa likod ng mga maskara. At pagkatapos, nakita niya ang paggalaw ng mga daliri ni Lina habang nagtatype ito. Hindi niya mabasa ang mensahe mula sa anggulo ng kamera, ngunit hindi na niya kailangan. Alam na niya, ramdam na niya. Nakita niya itong nag-send ng mensahe at pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid. Isinara ang pinto. Para kay Lina, iyon ay katapusan ng isang nakakabahalang araw. Para kay Alejandro, na nakatingin sa blankong imahe ng nakasarang pinto sa monitor, iyon ay isang malinaw na sagot. Isang pagtalikod, isang pagpili. Hindi siya ang pinili nito. Napayuko si Alejandro. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Sa laban na ito, ang salita laban sa salita, natalo na siya. At sa proseso, nawala sa kanya ang tiwala ng nag-iisang tao na nagsisimula ng maging mahalaga. Ang umaga matapos ang gabi ng kataksilan ay dumating na may isang nakakabinging bigat. Para kay Alejandro, ang bawat anino sa mansyon ay tila humuhusga sa kanya. Ang bawat ngiti ni Lina habang inihahanda nito ang almusal ng mga bata ay parang isang patalim. Pinili na nito ang kanyang panig. At ngayon,
Si Alejandro ay nag-iisa. Hindi pa man sumisikat ang araw nang tumawag si Ana. "Sir, pinapatawag po kayo para sa isang emergency board meeting. 9 a.m. sharp, mukhang seryoso po." Dumating si Alejandro sa Del Fuego Tower na may suot na maskara ng kumpiyansa. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may patibong na naghihintay. Pagpasok niya sa boardroom, nandoon na silang lahat. Ang mga miyembro ng board of directors, ang mga taong iginagalang niya at gumagalang sa kanya. At sa isang sulok, nakaupo si Marco. Ang mukha ay nagpapahayag ng isang pekeng pag-aalala. "Gentlemen, what is this all about?" Tanong ni Alejandro. Ang boses ay matatag. Ang pinakamatandang miyembro ng board ang tumayo. May hawak na isang folder. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Alejandro, may mga seryosong akusasyon laban sa'yo. Mga akusasyon ng malawakang korupsyon." Binuksan nito ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga bank statement, mga offshore account, mga pekeng kontrata. Lahat ay may pangalan niya. Isang perpektong gawa ng paninira. "This is absurd," maring sabi ni Alejandro. "This is fabricated. This is Marco's doing." Tumingin ang lahat kay Marco. Umiling lang ito na parang nasasaktan. "Pinsan, huwag mo namang gawin sa akin to. Alam nating lahat na nitong mga nakaraang linggo, hindi ka na nagiging iyong sarili. Ang gusto lang namin ay ang makabubuti para sa kumpanya." Isang debate ang sumunod, ngunit talo na si Alejandro bago pa man ito magsimula. Ang ebidensya, kahit peke, ay napakatibay. Ang kanyang mga pagtanggi ay parang mga salita na lang ng isang taong desperado. Ang kanyang mga akusasyon laban kay Marco ay parang mga gawa-gawa lang ng isang isip na paranoid. Ang desisyon ay mabilis at brutal. The board has voted to indefinitely suspend you as CEO of the Del Fuego Group. Pending a full investigation, Marco will take over as interim CEO. Bumagsak ang mga salita na parang martilyo. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang legacy, ang lahat ng pinaghirapan niya ay inagaw sa kanya sa loob lamang ng isang oras. Isa-isang nagsilabasan ang mga miyembro ng board. Iniiwasan ng kanyang tingin. Ang huling naiwan ay si Marco. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Isang mapanuyang ng ngiti ang nakapaskil sa mukha. "Kawawa ka naman, pinsan." Hindi sumagot si Alejandro. Nakatitig lang siya sa bintana, sa syudad na dating nasa ilalim ng kanyang mga palad. "Alam mo kung ano ang mas nakakaawa?" Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay lason. "Habang abala ka sa pagtatayo ng imperyo mo, ang mga anak mo, naghahanap ng nanay sa katauhan ng isang yaya. Ang yaya na pinagkakatiwalaan mo ng husto." May kung anong kumirot sa dibdib ni Alejandro. "Don't you dare talk about her." "Bakit hindi?" Isang demonyo ang ngumiti kay Marco. "Dahil ba sa tingin mo espesyal siya? Dahil ba sa tingin mo mahal talaga niya ang mga anak mo? Pinsan, napaka-inosente mo pa rin." Lumapit pa ito. Halos bumulong na lang. "Pero alam mo ba ang sikreto niya?" Nilingon siya ni Alejandro. Ang mga mata ay nagbabaga. "Namatayan din siya ng anak noon." Sabi ni Marco. Bawat salita ay idinisenyo para magdulot ng sakit. Kawawa rin. Isang sanggol. Siguro, nakahanap lang siya ng pamalit kina Leo at Lia. Isang paraan para punan ang butas sa puso niya. Ang mga salitang pamalit ay tumama kay Alejandro ng mas malakas kaysa sa pagkawala ng kanyang kumpanya. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat sa isang baluktot na paraan. Ang sobrang pag-aalaga, ang mga luha sa gabi, ang pagmamahal na hindi niya maibigay. Isang kasinungalingan ba ang lahat? Isang desperadong pagtatangka ng isang babaeng nasaktan para gamitin ang kanyang mga anak? Umuwi si Alejandro na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong impyerno. Hindi niya naisip ang kumpanya. Ang tanging nasa isip niya
ay ang sakit ng dobleng kataksilan. Nakita niya si Lina sa playroom, masayang nakikipaglaro sa kambal. Ang eksenang dati nagdudulot ng kirot sa kanyang puso ay ngayon nagdudulot ng matinding galit. "Lina!" Tawag niya mula sa pinto. Ang boses niya ay walang buhay. Napaangat ng tingin si Lina. "Sir, ang aga niyo po yatang umuwi. Lumabas muna kayo mga anak." Utos niya sa kambal, hindi inaalis ang tingin kay Lina. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, lumapit siya. Tinitigan niya si Lina. Sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito. "Ano po yon, sir?" Nag-aalalang tanong ni Lina. "Totoo ba?" Tanong ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Totoo ba na namatayan ka ng anak?" Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Lina. Ang biglaang pagputla ng mukha nito ay isang kumpirmasyon. "Paano? Paano niyo po nalaman?" "So it's true," sabi ni Alejandro. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. "At hindi mo man lang naisipang sabihin sa akin. Bakit, Lina? Dahil mas madaling magpanggap?" "Sir, hindi ko po maintindihan. Huwag na tayong maglokohan." Sigaw niya, ang sakit ay tuluyan ng sumabog. "Ginagamit mo lang ba ang mga anak ko, Lina? Sila ba ang pamalit sa nawala sa'yo? Isang paraan para punan ang pagkukulang sa buhay mo? Isang malaking kasinungalingan ba ang lahat ng pag-aalaga mo?" Ang bawat tanong ay parang isang sampal sa mukha ni Lina. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha nito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi awa ang naramdaman, kundi galit. "Hindi po totoo yan." Humihikbing sagot ni Lina. "Mahal na mahal ko po sina Leo at Lia. Mahal ko po sila na parang tunay kong mga anak." "Exactly," sigaw ni Alejandro. "Parang tunay mong anak, dahil hindi mo na maibabalik ang sayo." Tumalikod si Alejandro, hindi na makayanan ang sakit na nakikita sa mukha nito. Ang sakit na sumasalamin sa sarili niyang nadarama. Iniwan niya si Lina na umiiyak sa sahig ng playroom. Sa gabing iyon, sa kanyang silid, si Lina ay gumawa ng isang desisyon. Ang pagmamahal niya ay naging isang sandata laban sa kanya. Ang presensya niya ay nagdudulot na lang ng gulo. Ang tiwala ay nawala na. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at inilagay sa isang maliit na maleta. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa bawat salita. Nang matapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tumingin siya sa pasilyo, patungo sa silid ng dalawang batang naging buhay niya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang magpaalam, masyadong masakit. Bumalik siya sa sala, kung saan tahimik at madilim. Inilapag niya ang nakatuping sulat sa gitna ng coffee table, sa lugar kung saan alam niyang makikita ito ni Alejandro. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha at tahimik na lumabas ng pinto. Isinasara ito sa likuran niya at sa buhay na minahal niya ng buong puso. Ang bawat hakbang ni Lina palayo sa sala ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang bigat ng maleta sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa bigat ng pusong iniiwan niya. Alam niyang ito ang tamang gawin. Isa na lamang siyang gulo, isang anino ng nakaraan na nagdudulot ng sakit sa kasalukuyan. Ngunit hindi niya kayang umalis. Hindi nang hindi sila nasisilayan sa huling pagkakataon. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, binuksan niya ang pinto ng silid ng kambal. Ang liwanag ng buwan ay gumuguhit sa dalawang maliliit na higaan, nagbibigay liwanag sa mga payapang mukha ni Leo at Lia. Ang kanyang mga anghel, ang kanyang tanging yaman. Nilapitan niya muna ang kama ni Leo. Hinaplos niya ang buhok nito, ang parehong buhok na kasing gulo ng sa ama nito. Hinalikan niya ito sa noo. "Paalam, aking champ." Bulong niya, ang boses ay basag. Pagkatapos ay lumapit siya kay Lia, ang kanyang munting prinsesa.
Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, kahit sa pagtulog, na parang may dinadalang munting problema. Ngumiti si Lina ng may halong pait. Hinaplos niya ang pisngi nito, malambot at makinis. Habang nakayuko siya para halikan nito, isang luha na hindi na niya napigilan ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumagsak ito sa pisngi ni Lia. Isang mainit na patak sa malamig na gabi. Naramdaman ni Lia ang basa sa kanyang pisngi. Dahan-dahan itong gumalaw at iminulat nito ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga mata nito ay inaantok pa. Ngunit nang makita ang umiiyak na mukha ng kanyang yaya at pagkatapos ay ang maleta na nakatayo sa tabi ng pinto, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkaunawa. Isang pagkaunawang sinundan ng purong takot. Yaya? Ang isang salitang yon ay sapat na. Ngunit ang sumunod ay isang sigaw na gumising sa buong mansyon at bumasag sa puso ni Lina. Yaya! Don't go! Nagising si Leo sa sigaw ng kapatid. Nakita niya ang parehong eksena. Ang umiiyak nilang yaya, ang maleta, ang pinto. Agad siyang napabangon. Yaya, where are you going? Tanong ni Leo, ang boses ay nanginginig na. Mga anak. Shh! Kailangan. Hindi matapos ni Lina ang kanyang sasabihin. Ang mga salita ay nalulunod sa kanyang sariling mga hikbi. Tumalon si Lia mula sa kama at tumakbo papunta kay Lina. Niyakap ang mga binti nito ng buong higpit na parang hindi na ito bibitaw. No, don't leave us. Please, Yaya Lina. Please. Sumunod si Leo. Yumakap din mula sa kabilang panig. We'll be good. I promise, just don't go. Ang ingay ay umabot sa study kung saan si Alejandro ay nakaupo sa dilim, nalulunod sa alak at sa kanyang kabiguan. Sa una, inakala niyang nananaginip lang siya. Ngunit ang mga iyak ay totoo. Tumakbo siya palabas ng study, ang puso ay kumakabog sa takot. Anong nangyayari? May masama bang nangyari sa mga bata? Huminto siya sa bukana ng pasilyo at doon niya nakita ang lahat. Ang sulat na hindi pa niya nababasa ay nasa mesa. Ang maleta sa may pinto. At sa gitna ng lahat, si Lina na sinusubukang umalis habang ang kanyang dalawang anak ay nakakapit dito na parang ito ang kanilang nag-iisang buhay. Yaya Lina is our home. Narinig niyang sigaw ni Leo sa gitna ng pag-iyak. If you leave, we have no home. Ang mga salitang iyon, wala kaming tahanan. Ang mga salitang iyon ay ang huling dagok na tuluyang gumuho sa pader ng pagmamataas ni Alejandro del Fuego. Hindi na niya nakita ang isang yaya at ang dalawang bata. Ang nakita niya ay ang kanyang buong pamilya na nagkakawatak-watak sa kanyang harapan dahil sa kanyang mga salita, dahil sa kanyang katangahan. Ang lahat ng galit niya ay biglang nawala. Ang pride, ang ego, ang pakiramdam ng pagiging biktima. Lahat ay natunaw. Ang natira na lang ay isang nakakabinging pagsisisi at isang desperadong takot na mawala ang lahat. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita siya ng mga bata. Nakita siya ni Lina, ngunit walang nagsalita. Huminto si Alejandro sa harap ni Lina, sa harap ng babaeng sinigawan niya, sinaktan at hinusgahan. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang purong pagmamahal sa paraan ng pagyakap nito pabalik sa kanyang mga anak. At doon, sa sahig ng kanyang mansyon, sa harap ng kanyang pamilya, ginawa ni Alejandro ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Lumuhod siya. Ang makapangyarihang si Alejandro del Fuego ay lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay kapantay ng sa kanyang mga anak. Tumingin siya kay Lina, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nagmamakaawa. Please, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyong ngayon niya lang naramdaman. Lina, huwag kang umalis. Tumingala siya.
Ang mga mata ay nagsusumamo at nagsisimula ng mamasa. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may mali. Please don't go. The children need you. Huminto siya sandali. Nilunok ang sariling pride na parang isang malaking bato. Ako, kailangan kita. Napatigil ang pag-iyak ng lahat. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng 4 na pusong sabay-sabay na nawasak at ngayon ay sabay-sabay na naghahanap ng paraan upang muling mabuo. Tumingin si Lina mula sa mga umiiyak na bata na nakakapit sa kanya patungo sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang dating hari na ngayon ay isang pulubi na humihingi ng awa. Ang kanyang isip ay sumisigaw na umalis, ngunit ang kanyang puso ay hindi makakilos. Ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay isang mahinang bulong. Ang ako ni Lina ay hindi natapos ng isang salita, kundi ng isang desisyon, isang tango, isang halos hindi mahahalata, ngunit makapangyarihang pagtango na nagsasabing, hindi ako aalis. Iyon lang ang kailangan ni Alejandro. Ang munting sinag na yon ng pag-asa, ang naging apoy na muling nagpaningas sa kanyang espiritu. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Matapos niyang mapakalma ang mga bata kasama ni Lina at maibalik sila sa kanilang silid, hinarap niya ang babae sa sala. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Hindi ko nahahayaang saktan niya pa tayo, sabi ni Alejandro. Pero kailangan ko ang tulong mo. Magdamag silang nag-usap. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Ikinuwento ni Alejandro ang lahat. Ang oil. Sa hagdan, ang nawawalang camera footage, ang pagkawala ni Mang Nestor, ang mga pekeng dokumento. Si Lina naman, buong tapang na inamin ang kanyang mga pagdududa at kung paano siya nalinlang ng kabaitan ni Marco. Tinulungan niya si Alejandro na ayusin ang mga pangyayari, ang bawat kasinungalingan ni Marco, ang bawat kilos nito na noon ay tila walang mali siya, ngunit ngayon ay bahagi na ng isang masamang plano. Sa gabing iyon, hindi sila amo at yaya. Sila ay 2 taong nagkakaisa laban sa isang kaaway. Kinabukasan, armado ng bagong lakas ng loob at isang malinaw na plano, nagsimulang kumilos si Alejandro. Gamit ang kanyang mga natitirang koneksyon at ang tulong ni Ana, ang tapat niyang assistant, sinimulan niyang hanapin ang nag-iisang alas na kailangan niya, ang nawawalang pamilya ni Mang Nestor. Alam niyang itinago sila ni Marco. Ngunit alam din niyang si Marco, sa kanyang pagiging arogante, ay tiyak na nag-iwan ng bakas. Sir, natuntun ko po ang isang malaking bank transfer sa asawa ni Nestor. Balita ni Ana makalipas ang ilang oras. Mula sa isang shell corporation at ang korporasyon na iyon. Bakas po pabalik sa isa sa mga personal na accountant ni Sir Marco. Saan sila nagpunta? Isang probinsya sa Batangas, sir. Isang maliit na bahay malapit sa dagat. Iyon na, ang huling piyesa. Agad na nagpadala si Alejandro ng isang team, hindi mga pulis, kundi mga private investigator na mas mapagkakatiwalaan niya. Ang utos niya, kausapin si Nestor, bigyan ito ng kasiguraduhan na poprotektahan niya ang pamilya nito at kunin ang kanyang buong salaysay. Ang pinakamahalaga sa lahat, kumuha ng isang audio recording. Habang hinihintay ang resulta, ipinatawag ni Alejandro ang parehong board of directors para sa isa na namang emergency meeting. Ano na naman ito, Alejandro? Tanong ng isa sa mga miyembro. Tapos na ang usapan. Hindi pa, sagot ni Alejandro, puno ng kumpiyansa. May mga bago akong impormasyon at gusto kong marinig ninyong lahat ito nang sabay-sabay. Nag-aalangan man, ay pumayag ang board. Ipinatawag din ni Alejandro si Marco, ang kanyang panauhing pandangal. Pagpasok ni Marco sa boardroom, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainis
na may halong pagtataka. "Pinsan, ano na namang drama ito, hindi ka pa ba tapos?" "Ngayon pa lang ako magsisimula," sagot ni Alejandro at umupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa kaharap si Marco. Kalmado niyang inilahad ang lahat, ang patay na kamera, ang bank transfer, ang pagtatago kay Mang Nestor. Sa bawat salita, nakita niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Marco. "Ito ay mga walang basehang akusasyon," sigaw ni Marco. "Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan dahil hindi mo matanggap na natalo ka." "Talaga ba?" Ngumiti si Alejandro, isang nangiting malamig. "Kung gayon, baka gusto mong pakinggan ang isang kwento." Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Mang Nestor, nanginginig ngunit malinaw. Ang pumuno sa tahimik na boardroom. Ikinuwento nito ang lahat. Ang utang na loob, ang may sakit na apo, ang pangako ni Marco, ang paglalagay ng langis, ang bawat detalye. Nang matapos ang recording, walang sino man sa silid ang makapagsalita. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Marco. "Peke yan, madaling gumawa ng ganyang recording." Desperadong sigaw ni Marco. Tumayo ito. "Sige," sabi ni Alejandro. Tumayo na rin siya. "Kung gayon, tawagan natin ngayon si Mang Nestor. May video call. Hayaan nating siya mismo ang magsabi sa inyo kung nasaan siya at kung sino ang nagtago sa kanya doon." Iyon ang huling dagok. Nakita ng lahat ang takot at pagkatalo sa mga mata ni Marco. Walang lusot. Wala nang kasinungalingan na makapagliligtas sa kanya. "Security," sabi ni Alejandro sa intercom. 2 guard ang pumasok. Si Marco, sa huling pagkakataon, ay tumingin kay Alejandro. Ang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. "Hindi pa tayo tapos." "Tapos na, Marco," sagot ni Alejandro. "Matagal ka nang tapos." Habang isinasama ng mga gwardya, si Marco palabas ng silid. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang lumapit kay Alejandro, humihingi ng paumanhin. Tinanggap niya ang mga ito ng may dignidad, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nang matapos ang lahat ng gulo, nang maibalik sa kanya ang kanyang posisyon, at nang masigurong haharapin ni Marco ang hustisya, may isang tao lang siyang gustong makita. Naglakad siya palabas ng boardroom. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Lina. Naghihintay. Hindi siya lumapit sa gulo. Hindi siya nakinig. Nagtiwala lang siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng mahabang pasilyo. Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay nito. Ang kanilang kinabukasan ay magsisimula na. Ang gabi matapos ang pagtutuos ay bumaba sa mansyon ng mga Del Fuego na may dalang isang kakaibang kapayapaan. Wala na ang bigat, ang tensyon, ang takot. Ang natira ay isang nakakabinging katahimikan na puno ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Matapos niyang patulugin ang mga bata, isang gawain na ngayon ay may kasamang dagdag na yakap at halik. Nahanap ni Lina ang kanyang sarili na naglalakad palabas patungo sa hardin. Ang asul na ilaw mula sa swimming pool ay nagbibigay ng isang mahinahong liwanag sa paligid. Umupo siya sa isa sa mga lounge chairs, hinayaan ang malamig na hangin ng gabi na haplusin ang kanyang mukha. Tapos na ang gulo. Ngunit habang ang isip niya ay payapa na, sa kasalukuyan, ang puso niya ay magulo pa rin sa hinaharap. Ano na ang susunod na mangyayari? Mananatili ba siyang yaya? O babalik na ang lahat sa dati na para bang walang nangyari? Ang pagluhod ni Alejandro, ang kanyang pagmamakaawa. Totoo ba ang lahat ng yon o dala lang ng desperasyon? Hindi ka ba nilalamig? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita si Alejandro. Nakatayo ilang hakbang ang layo. Wala na ang suot nitong mamahaling suit. Ang suot na lang nito ay isang simpleng itim na t-shirt at gray na pajama pants.
Wala na rin ang aura ng isang CEO. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaki lang na may bakas ng pagod at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi naman po, sir. Mahina niyang sagot. Pwedeng umupo? Tanong nito. Tumangulang si Lina. Dahan-dahang umupo si Alejandro sa silyang katabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at ang mahinang pag-alo ng tubig sa pool ang maririnig. Lina, pagsisimula ni Alejandro, ang boses ay mababa at seryoso. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin si Lina sa kanya. Hindi lang para sa nangyari kanina o kagabi. Pagpapatuloy nito, tinititigan ng tubig na parang doon kinukuha ang lakas ng loob. Gusto kong humingi ng tawad para sa lahat, para sa mga salitang binitiwan ko noong tinanong kita tungkol sa nakaraan mo. Naramdaman ni Lina ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Wala akong karapatan, sabi ni Alejandro, at ngayon, tumingin na ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Kahihiyan. Nabulag ako ng galit at ng mga kasinungalingan ni Marco. Ginamit niya ang sakit mo para saktan ako. At ako, na isang gago, hinayaan ko siyang magtagumpay. Patawarin mo sana ako sa sakit na idinulot ko sa'yo. Ang sinseridad sa bawat salita ay hindi maikakaila. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. At sa pagkakataong yon, ang huling piraso ng pader na itinayo ni Lina sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Naiintindihan ko po, bulong niya. Hindi, mabilis na sabi ni Alejandro. Hindi mo dapat intindihin, mali ang ginawa ko. At habang buhay kong pagsisisihan ang mga salitang iyon. Napabuntong hininga si Lina, isang buntong hiningang naglalaman ng lahat ng sakit na matagal na niyang kinimkim. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siyang ibahagi ito. Angelo, sabi niya. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ano? Angelo ang pangalan niya. Pag-uulit ni Lina. Ang tingin ay malayo, nakatuon sa isang alaalang matagal na niyang sinusubukang ibaon. Ang anak ko. Nakinig lang si Alejandro, binibigyan siya ng espasyo para magpatuloy. Ang ama niya, minahal ko siya, pero mas mahal niya ang sugal at alak. Iniwan niya kami noong nalaman niyang buntis ako. Walang emosyong kwento ni Lina. Ako lang mag-isa ang nagtaguyod sa amin, pero hindi naging sapat. Nagkasakit si Angelo, isang impeksyon sa baga. Kailangan ng pera para sa ospital, para sa gamot. Pero wala ako. Namatay siya sa mga braso ko dahil sa kahirapan, dahil sa kapabayaan ko. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Kaya nang dumating ako dito, pagpapatuloy niya, nang makita ko sina Leo at Lia, ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko sa kanila ang lahat. Lahat ng hindi ko naibigay sa anak ko. Hindi sila pamalit, sir. Sila ang naging dahilan ko para bumangon ulit, para matuto ulit magmahal. Hindi nagsalita si Alejandro. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lina. Ang kanyang mga daliri ay marahang isinara sa paligid nito, mainit at matatag. Hindi mo kasalanan, Lina, sabi niya. Ang boses ay puno ng paninindigan. At hinding-hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa'yo o sa mga bata. Habang nabubuhay ako, iyan ang pangako ko. Tumingin si Lina sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Alejandro. Wala na ang amo, wala na ang yaya. Ang naroon na lang ay 2 taong nasaktan, 2 taong nagkamali, at 2 taong sabay na natututong maghilom. Dahan-dahan, inilapit ni Alejandro ang kanyang mukha. Walang pagmamadali, walang pagnanasa. Isang tanong lang ang mababasa sa kanyang mga mata. Nang hindi umiwas si Lina,
Marahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa labi nito. Hindi yun isang halik ng pag-ibig na nag-aalab. Iyon ay isang halik ng kapayapaan. Isang halik na nagsasabing, naiintindihan kita. Isang halik na nangangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay halos magkadikit. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon, Lina. Bulong ni Alejandro. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Lina. Hindi para maging amo mo, kundi para bumuo ng isang tunay na tahanan kasama mo, para kina Leo at Lia. Makalipas ang 6 na buwan, ang mansyon sa Forbes Park ay iba na, hindi sa muebles o sa pintura ng mga dingding, kundi sa kaluluwa nito. Ang dating malamig at malawak na espasyo na pinupuno lamang ng katahimikan ay ngayon, isang tahanan na puno ng buhay at halakhak. Ang tunog ng alarm clock ay napalitan na ng ibang tunog. Papa, gising na. Malilate na kami sa school. Iminulat ni Alejandro ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang 2 pares ng nagniningning na mata. Sina Leo at Lia, bihis na at handa nang pumasok, ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. 5 more minutes, champs, ungol niya. Nagkukunwaring inaantok pa. No, Yaya Lina said breakfast is ready, sabi ni Lia. Hinihila ang braso niya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lina ay sapat na para bigyan siya ng enerhiya. Bumangon siya, ginulo ang buhok ng 2 bata, at binuhat sila pababa ng hagdan. Ang eksena sa dining room ay isang bagay na dati sa panaginip niya lang makikita. Si Lina ay naglalagay ng mga hotdog sa plato. Isang tunay na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ay pumupuno sa hangin. Hindi na ito ang yaya na tahimik na nagsisilbi sa isang sulok. Siya ang reyna ng tahanang ito, ang puso nito. Good morning, bati ni Alejandro, at hinalikan ito sa pisngi, isang bagay na naging natural na bahagi na ng kanilang umaga. Good morning? Baka gusto mong bilisan at baka maubusan ka ng sinangag ng 2 ito. Pabirong sagot ni Lina. Ang almusal ay maingay at masaya. Puno ng mga kwento tungkol sa homework, sa paparating na field trip, at sa aso ng kanilang kapitbahay. Nakikinig si Alejandro sa bawat detalye, nagtatanong, tumatawa. Ang cellphone niya ay nakatago sa kanyang silid. Walang tawag mula sa opisina, ang mas mahalaga pa kaysa dito. Mamayang hapon, isang importanteng tawag mula sa isang international investor ang nakatakda sana sa 3:00. Ngunit 2:00 pa lang ng hapon, niligpit na ni Alejandro ang kanyang mga gamit. Ana, I have to go, sabi niya sa kanyang assistant. Pero sir, ang tawag po mula sa Japan. I-reschedule mo na lang o iko-conference call mo ako kung kailangan. Pero hindi ko pwedeng palampasin ang school play ng mga anak ko. Pangako ko yon sa kanila. Nagmamaneho siya pauwi. Hindi na iniisip ang milyon-milyong pisong deal. Ang nasa isip niya ay ang munting entablado sa gym ng eskwelahan at ang 2 maliliit na mukha na maghahanap sa kanya sa gitna ng mga manonood. Pinapanood ni Lina mula sa backstage sina Leo at Lia. Si Leo ay isang puno, suot ang isang nakakatawang costume. Si Lia naman ay isang bulaklak. Kabado sila, ngunit nang sumilip sila sa audience at nakita ang kanilang ama na nakaupo sa pinakaharap na hilera, katabi ni Lina, kumakaway at may hawak na kamera, isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Habang nagpe-perform ang mga bata, hindi kay Alejandro nakatingin si Lina, kundi sa reaksyon nito. Nakita niya ang paggordos sa mga mata nito habang binibigkas ni Leo ang kanyang nag-iisang linya. Nakita niya ang pagpatak ng luha nito nang si Lia, kasama ang ibang mga bata, ay kumanta ng kanilang pangwakas na awit. Ang lalaking dati hindi man lang kayang itali ang sintas ng sapatos ng kanyang anak ay heto ngayon. Umiiyak dahil sa isang school play. Pagkatapos ng palabas, tumakbo ang kambal papunta sa kanila.
Papa! Papa! Did you see me? Sigaw ni Leo. You were the best tree I've ever seen. Sabi ni Alejandro, binuhat ito. How about me, Yaya Lina? Tanong ni Lia, yumakap kay Lina. You were the most beautiful flower in the garden, sagot ni Lina. Hinalikan ito sa noo. Hindi na, Yaya. Bulong ni Alejandro sa tenga ni Lina. Sapat lang para marinig nilang dalawa. It's Mama. Napangiti si Lina, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi pa nila formal na napag-uusapan, ngunit sa puso nilang apat, iyon na ang katotohanan. Ang araw ay nagtapos sa kanilang hardin. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakaupo sila sa damuhan, sa isang malaking kumot. Si Alejandro ay sinusubukang ituro kay Leo kung paano sumipa ng bola nang hindi natutumba. Si Lina naman ay tinuturuan si Lia kung paano gumawa ng korona mula sa mga bulaklak ng gumamela. Apat sila. Isang pamilyang binuo mula sa mga pira-pirasong puso, pinagdugtong-dugtong ng pagsisisi, pagpapatawad, at isang pangalawang pagkakataon. Lumapit si Alejandro at umupo sa likod ni Lina. Isinandal ang babae sa kanyang dibdib. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at pinanood ang mga bata. Masaya ka ba? Tanong niya sa mahinang bose. Tumingin si Lina sa mga anak nila, sa kanilang mga tawa na sumasabay sa hangin. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Alejandro na nakayakap sa kanya. Ito, bulong niya. Ito ang lahat. Walang perpektong pamilya, walang buhay na walang sugat. Ngunit sa paglubog ng araw na yon, sa gitna ng kanilang munting hardin, natagpuan ni na Alejandro at Lina ang kanilang sariling bersyon ng Happily Ever After. Isang kaligayahang hindi binili ng pera, kundi itinayo ng pagmamahal. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa bilang ng masasayang alaala na itinatago natin sa ating puso. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang po. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang bawat pagsisisi, kung sasamahan ng gawa, ay maaring maging simula ng isang napakagandang pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Alejandro at Lina. Kung meron po kayong mga komento o suhestyon o kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mahiyang i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.